mga gamit na boteng plastic, hindi dapat sa basurahan ang hantungan dahil maaari raw itong i-recycle sa sari-saring mga paraan. At ang bonus na good news, hindi mo lang maaalagaan ang kalikasan, pwede ka pang kumita. Ito po ang balitang hatid ng ating good news girl, Bea Dinele. Ngayong 2012, ang populasyon ng Pilipinas ay umaabot na sa higit 97 milyon. Kaya naman hindi nakapagtatakan, halos 35 toneladang basura ang nililikha natin araw-araw. Biro nyo, katumbas to ng 10,000 elepante. 16% ng mga basurang ito ay binubuo ng mga plastic, kabilang na ang mga plastic bottle. Ito nga ang pinaproblema ni Aling Nona, naipon na kasi sa kanyang bahay ang mga gamit ng plastic bottle mula sa binabaong inumin ng kanyang mga anak. Ayaw pa rin niya sana itapon ang mga bote, pero hindi raw niya alam kung ano ang gagawin sa mga ito. For us to use it into other, except for storing of water, yun lang. Pero they said it's not healthy to store water in PET bottles, in recycled bottles. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, pwede pa rin daw gawing inuman ng ibang plastic bottles kung ito ay huhugasan muna bago gamitin. Ang nakakatakot doon is, pag iniinom natin yun, siyempre may mga germs na yun, ano? Tapos lalagyan mo ulit, tapos hindi mo pala hinugasan, hindi mo nilinisan ng mabuti. Ayun, may contamination na tinatawag tayo. Pero kung hindi na pwedeng inuman ng bote, pwede pa tong pakinabangan. Ang tubong Pampanga na si Kuya June. Pinubuhay ang kanyang pamilya sa paggawa ng sirang appliances. Hanggang sa isang araw, sa udyok ng isang customer, sinubukan niyang gamitin ang imahinasyon sa pag-recycle. Binigyan niya ako ng challenge. Kailangan, huwag ka lang depende sa mga sirang appliances. Kailangan, pati mga basurang nakakalat, pag-aralan mo kung paano mo ma-recycle. Sinubukan ko yung isang bote, ginupit-gupit ko. Ipinakita ni Kuya June kung paano lumikha ng obra mula sa plastic bottle. Pagkalipas na 5 minuto, buo na ang kanyang St. Gabriel Angel. Ipinakita rin niya kung paano gumawa ng plastic na laruang kabayo. Inuna niya ang ulo nito. Maya-maya pa, buo na ang ating laruang kabayo. Dahil sa kanyang talento, sari-sari na ang mga nagawa ni Kuya June ng mga plastic na produkto, gaya ng robot costume na to. Makita lang daw niya ang kanyang mga obra, nawawala na ang pagod niya. Para naman kay Kuya Clarence, hatid naman ang mga plastic bottle ang kakaibang liwanag. One day, nag-invite yung isang brad namin para panoorin yung show niya. Tapos nalaman namin puro junk yung gamit niya, pero puro metal, electronic waste. Tapos yun nga, na-inspire ako. Ipinakita sa amin ni Kuya Clarence kung paano buuin ang plastic bottle chandelier. Mabusisi ang paggawa nito, lalo na't binubuo ang chandelier ng 3 layers. Ito, umuhuli ako ng sapa. Second layer. Ito yung third layer. Ito yung pinakahuli sa gitna. Ayan. Lagayan ng chocolate. So, kinuha ko lang to kasi ang ganda niya. Oh. Diba? Saktong-sakto. Tapos, may bukilya. Then, nilagyan ko to ng rubber foam. Para protection niya dito kasi medyo manipis to. Itong plastic na to. So, nilagyan ko siya ng ganyan. Para kahit na uminit yung bumbilya, hindi maapektuhan to. Pagkatapos mabuo ang chandelier at maikabit sa frame, tsaka ito pipinturahan at kakabitan ng bumbilya. Pagbabawas naman ng basura ang pinagmula ng proyekto ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Tinawag nilang pera mula sa basura ang kanilang proyekto. Pinangunahan ito ng kanilang barangay captain. Ipapakita ng project trainer na si Ate Yvonne ang kakaiba nilang produkto mula sa plastic bottles.
ang plastic bonsai. Sa bote, gagawin natin bonsai na single bonsai. Sa pamamagitan ng paggugupit at paggamit ng lighter. Maaari na makalikha ng isang kakaiba at environment-friendly na dekorasyon. Bali doon sa mga beginners o sa mga nagsisimula lang na tinuturuan namin ay tumatagal ng umaabot ng kalahating araw hanggang buong araw. Kung ang problema natin ay basura, bakit hindi tayo mag-isip ng mga paraan para makatulong sa pagbabawas nito? Sa ganitong paraan, hindi lang natin matutulungan si inang kalikasan, meron pa tayong bagong pagkakakitaan.